Mula sa himpilan ng malawak na balitaan. Sandigan ng katotohanan. Walang kinikilingan, serbisyo para sa mga mamamayan. Ito ang DYCN 1512, Kidlat Balita. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Kakatahan ng wikang Pilipino sa sine at sport. Wikang Pilipino tanlaw sa larangan ng sine. Wikang Pilipino sa data ng mga Pilipino sa pagsulong ng sine. Wikang Pilipino pagsiklap sa larangan ng sport. Mga individual sa larangan ng sports bilang sa pagpapalaganap ng wika. Kahalagahan ng wika Pilipino sa sine at sport. Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon, Cebu! Time check! Ang oras natin ngayon ay alas 2:07 ng hapon, Biyernes, 5 ng Abril, 2024. Panimulang balita, kahalagahan ng wikang Pilipino sa sining at sport. Ang wikang Pilipino ay may kahalagahan sa larangan ng sining at sport sa maraming kaparaanan. Sa sining, ang wikang Pilipino ay nagiging instrumento upang maipahayag ang kultura at identidad ng bansa sa pamamagitan ng likha tulad ng musika, panitikan at sining visual. Sa sports naman, ang wikang Pilipino ay nagbibigay daan sa mas maraming Pilipino na maunawaan at masuportahan ang mga pambansa at lokal na atleta sa kanilang mga laban. Para sa wikang Pilipino, tanlaw sa larangan ng sine. Narito si Jayan Omengo para sa detalye. Jayan? Magandang hapon sa lahat. Sa aspeto ng sining, partikular sa musika. Ayon kay Carlos Luis Martela, noong 14 ng Nobyember 2016, ang paggamit ng wikang Pilipino sa antas ng musika ay mahalaga upang mailahad ng maayos ang kwento o nais parating ng kanta. Hindi natin kailangan makipagsabayan sa ibang bansa upang masabihan na tayo isang maunlad na bansa. Kaya din natin ipagmalaki ang ating bansa sa aspeto ng paggawa ng musika o kanta sa pamamagitan ng ating wikang pambansa o ang wikang Pilipino na makakatulong sa mga Pilipino na magbalik din sa identidad. Ayon kay Thomas U. Santos, taong 2009 na taon. Subalit sa pagpasok ng globalisasyon, unti-unting kinakain ng wikang banyaga maging ang mga likhang sining sa Pilipinas kasama na ang awiting Pilipino. Nasasapawan na din ang mga tradisyonal na awiting Pilipino na mga popular na awiting kumakagat ngayon sa mga panlasa ng marami. Nanganganib ng lamunin ng husto ang wikang Ingles. Ng musika, kinikilala na bahagi ng pagpapaunlad ng kultura. Balik sa iyo, Ken. Salamat, Jayan. Mga nagbabagang balita sa aming pagbabalik. Time check! Ang oras na rin ngayon ay alas 2:07 ng hapon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Efficacent Ointment. Kapuyan na, uy. Labad na kaya akong ulo. Grabe ka, kapoy. Uy, kasayo ba? Mag-finals pa ba yata? Ha? Mag-finals pa? Mailhan ni mo na normalista siya kay haplas na ang baho niya. Tambal sa labad sa ulo, Efficacent Ointment. Efficacent oil sa headache, stress at body pain. Sarap ng hagod nito. May relaxing aroma at init na tumatagal. Efficacent oil, araw-arawin mo. DYCN 1512, Kidlat Balita. Wikang Pilipino sa data ng mga Pilipino sa pagsulong ng sine. Narito si Arian Kamay para sa detalye. Arian? Salamat, Thea. Narito ngayon sa aking tabi ang mga kilalang mang-aawit at veteranong kompositor na sina Lea Salonga at Sarah G. na kapwa-bisita sa awit ng Lani, isang pagkapilit sa wika at sining ng Pilipinas ngayong gabi dito sa Mall of Asia Arena. Ang nagsabing pagtitipon ay kinakapaluban ng iba pang mahusay ng mga awit sa bansa. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Sa gabi. Isang di malilimutang gabi ang tanghalan ng masasaksihan. Binibigyan diin ang wika tungo sa pagyayabong ng sining. Ano po ang iyong maibigay na mensahe sa mga nakikinig sa ating Miss Lea? Kung bakit nga ba napakahalaga ang wika at dapat na ito ay pagkaman ng pansin? Noong interview ko, Sir Rappler noong August 10, 2015, sinabi ko sa kanila na ipinagmamalaki ko na maraming tao ang sumusubaybay sa aking hakbang sa musika at dahil doon, mas lalong nagkilala ang Pilipinas at maging ang kultura at wika. Ako ang naging unang Asian actress na gumanap sa
papel na Italy at Anthony sa musical na Les Miserables sa Broadway. Nakapagbigay din ako ng boses sa pag-awit para sa prinsesa na si Princess Jasmine sa Aladdin at Mulan. Ang sequel na ito ay nakaakit ng mga manonood sa Pilipinas at buong mundo. Lagi kong ipinagmalaki na bahagi ako ng Salamat sa makabulang mensahe, Miss Leia. Para naman po sa iyo, Miss Sarah G, ano po ang iyong masasabi upang mas malakas pa ang pagtangkilik ng mga Pinoy sa musikang Pilipino o sa pagkabuo sining ng bansa na siyang paraan din upang mas maganda pa ang pagyabong ng musikang Pilipino? Para sa akin, kinakailangan natin gamitin ang ating wika, ang Pilipino. Nakita ko ang naging interview mo sa Women Awards and Music Awards acceptance speech. Nagtatagalog ka talaga doon? Oo. Bakit naman hindi, di ba? Pinagmamalaki ko na isa ako sa mga taong ikilala at pinaparangalan ng ganitong parangal. At isa pa, Pilipino tayo. Dapat proud tayo doon para mas mapapayabong natin ang kultura at wika kung gagamitin natin ito at bandera sa mundo. Tama ka dyan, Miss Sarah G. Salamat sa iyong dalawa. At ito po si Arian Kamay, DYCN 1512. Balik sa iyo dyan, Leia. Salamat, Arian. Isa pa sa hinahangaan sa larangan ng sining si Alice Reyes. At ayon sa kanyang artikulo tungkol sa kung paano niya ngayon wika at sining sa kanyang akda na komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino, inilahad ni Alice Reyes ang kahalagahan ng wika sa sining at kultura. Ang wika ay naglalarawan ng kultura at nagbibigay daan sa pagsasalin ng damdamin at karanasan sa iba't ibang anyo ng sining. Mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng DYCN 1512 Kidlat Balita. Time check! Ang oras natin ngayon ay alas 2:11 ng hapon. Ang programa nito ay hatid sa inyo ng Electric Capsule. Ako si Remedios Makabughat sa Iskintaan News, nakatira sa Barangay Tambunting, Manila. Sa aking pagtanda, nakakaranas na ng mga pananakit ng lalamunan, tiyan at balakang. Mula nang ako ay tumira ng MX3 capsule, nawala ang aking mga dinaramdam, pati ang kanyang nararamdaman. Kaya binila. MX3 capsule, mura na, epektibo pa. DYCN 1512 Kidlat Balita. Sa ating pagbabalita, wikang Pilipino pagsikla sa larangan ng sports. Narito si John Kevin Rundina sa detalye. Kevin? Magandang hapon sa iyo, Thea. Ayon kay Bartolome, 2010 na taon dahil sa haba ng panahon na naging bahagi ng Pilipinas at mga Pilipino ang basketball ay nag-evolve ito kumbaga. At kasabay nito ay ang wika na ginagamit ng mga manlalaro, ang dating laro ng mga Amerikano na may terminong English lamang, ngayon ay nahaluan na rin ng Pilipino o Tagalog na nagpapakita ng mga pagbabagong iba larangan ng paglalaro ng basketball sa Pilipinas. Pinakalutang ang pagbabagong ito sa mga larong kalye at mga laro sa tape. Dito, ang mga manlalaro ay mga tambay karamihan. Bagamat marunong kahit paano mag-Ingles, ay Pilipino na ang ginagamit kapag naglalaro dahil sa kausugan ng ibang Pilipino. John Kevin Rundina, DYCN 1512 Kidlat Balita. Balik sa iyo, Leia. Salamat, Kevin. Para sa karagdagang balita, narito si Dina Mariel D. Dina? Salamat, Ren. Ang pag-aaral ng mga mananaliksik sina Sanchez at Leo noong 2017 ay tumingin sa influensya ng mga aktibidad sa sports, pag-unlad ng kasanayan sa wika at komunikasyon sa mga mag-aaral sa elementarya. Ayon sa kanilang pananaliksik, natuklasan ng mga mananaliksik na ang pagsasama ng mga estudyante sa mga aktibidad sa sports ay may positibong epekto sa kanilang kakayahan sa pagpapahayag, pakikinig at pakikipagkalastasan. Binigyang diin din ng pag-aaral na ang pagsasama sa mga laro at pagsasanay sa sports ay nagpapalakas sa kanilang kumpiyansa at pagkakaisa. Naglilikha ng isang positibong kapaligiran para sa pagpapalalim ng kanilang wika at komunikasyon. Balik sa iyo, Ken. Salamat, Dina. Mga individual sa larangan ng sports, bida sa pagpapalaganap ng wika. Narito si Alicia Ilustrisimo live sa MOA Arena. Alicia? Namamayapag ngayon sa larangan ng sports ang mga sikat na personalidad
tulad ni Manny Pacquiao, Efren Batarias at Alyssa Valdez. Live tayo ngayon dito sa MOA Arena kung saan ating nasaksihan ang pagpapanalo ng Creamline kontra PLDT sa score na 3-1. Giniit ng mga atleta, ang wika ay mahalaga sa larangan ng sport dahil ito ang pangunahing paraan ng komunikasyon sa pagtuturo ng mga patakaran, estratehiya at taktika tulad lamang sa aspeto ng volleyball. Ito rin ang nagbibigay pagbuo ng samahan at pagkakaisa sa loob ng koponan. Ang maayos na paggamit ng wika ay nagbibigay daan sa mas epektibong koordinasyon, pagtutulungan at pag-uunawaan sa pagitan ng mga atleta at kanilang tagapamahala. Narito sa aking tabi ang veteranang manlalaro, Alyssa Valdez. Congratulations po sa inyong panalo. Ano po ba ang sekreto sa magandang panalo sa hapon ito? Salamat po. Sa likod ng bawat panalo ng team ko namin ay laging mayroong disiplina sa sarili, pagtutulungan at maayos na komunikasyon sa bawat miyembro at coach namin. Nasabi mo nga na napakalaga ng komunikasyon sa bawat laro. Ano man ang iyong pananaw sa wikang Pilipino bilang susi sa bawat panalo sa iba't ibang aspeto ng sports sa ating bansa? Sa gitna ng laban at tagumpay sa mundo ng sports, lagi natin tatandaan na ang wikang Pilipino ay hindi lamang salita, kundi isang sandata sa pagtibay ng ating pambansang pagkakilanlan. Sa bawat lugupit ng pulang pambula, pinamamalas natin ang lakas ng ating kultura at pagkakis. Patuloy natin itong malaki at paglaban ang wikang ito na larangan ng sports sapagkat dito tayo nagmula at patuloy na nagkaisa bilang isang bansa. Salamat, Miss Alyssa. Isa kong karangalan ay ikaw po ay aking nakapangayam ngayong hapon na ito. Ito si Alicia Ilustrisimo, DUICN, 1512. Balik dyan sa'yo, Bea. Salamat, Alicia. Hindi nga maitakaila ang galing ng Pinoy sa anumang larangan. Ayon nga kay Manny Pacquiao, ang laban sa loob at labas ng ring ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa ating bayan. Ang wikang Pilipino ay tatak ng ating pagkakakilanlan at karunungan. Sa bawat suntok at panalo, ipinapakita niya ang giting at tapang ng Pilipino. Kasama nito ang pagpapahalaga sa ating sariling wika. Dito nagtatapos ang ating balitaan. DYCN 1512, Mata ng Bayan, Boses ng Katotohanan. Ito ang inyong tagapagpantay, ang Mayor Regina Flores. At lagi niyong kaagapay, Ken Luis Alon Hubad. Balitang tapat, Balitang sapat, DYCN 1512, Kidlat Balita.